Kaugnay ng balitang yan, makakausap natin si Ed Laguerta, resident volcanologist ng PHIVOLCS. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon naman po, ma'am. Ay, sir. Opo. Sir, ano ho ba pinapakitang galaw ng bulkan para i-deklara ho yung alert level 2? Ano exactly yung maoobserbahan ng mga residente sa paligid ng bulkan? Sa ano po lang ito, ang naano po namin kasi, yung sa sa summit area ng Mayon, nagkaroon ng ng dome. Ibig sabihin na yung bukpo doon na yan ay dahilan sa pag-akyat ng magma. Ano ho yung term na ginamit nyo? May dome? Opo. Sa summit ng volcano, Ano ibig may sabihin? nakita po kaming yung lava dome. Lava. Ibig sabihin tapos may base po sa mga observations sa instrumento na ginagamit natin dito pag-monitor ng bulkan, nagkaroon ng pag-increase yung gas output nito simula sa baseline. Kasi ang baseline natin 500. So, minsan lumalagpas na po ng 1,000, minsan 800. So, yan po ang isa sa mga indications. And ang isa pa po, yung pangatlo, yung pag-umbok ng edifice. At ito po ay nakita namin sa pamamagitan ng mga GPS results na kinakandak ng PHIVOLCS sa paligid ng bulkan at yung tilt meter na nakalagay po dyan sa may paanan at yung precise leveling na ginagawa from time to time. Ano po yung dito sa Mayon area. Sir, ano ho yung posibilidad na yan ay mas maging aktibo pa para umabot tayo sa alert level 3? Ang titingnan natin yung kilos ng volcano. Base po dito sa mga instrumento natin nakalagay dyan sa paligid ng bulkan. At kung mag-i-increase po itong mga indicators natin, yung parameters, then kasi ang ibig sabihin lang pag may lava doon pa doon sa taas, ang isang implication po noon ay pwedeng mag-lead into higher unrest ng volcano. Kailan ho ba, sir, nagsimula yung ma-monitor ninyo mga abnormalidad na paggalaw ho niyang Mayon volcano? Ano pa ito? Simula pa nung nagkaroon ng maliit na pagsabog po nito nung last year at nung nagkaroon ng maraming lindol at pagbanaag ng bungangan ng bulkan at tinas natin sa 1 at hindi na ito bumaba doon sa mga parametro na normal ang kondisyon. At ngayon ng buwan, base doon sa pinapakita ng volcano na nag-i-increase. And eventually, yung nakikita natin sa mga instrumento na palatandaan ay may lumabas na extruded lava dito sa ibabaw ng crater. Opo. Sir, pag nakataas to alert level 2 sa paligid ng... Maliban ho doon sa pinagbabawal na 6-kilometer danger zone na pagpasok ng mga residente, ano pa hong ibig sabihin ng alert level 2? Ano pa yung mga ibang bagay na pinagbabawal around the volcano? Ang ganun pa rin po yun. Kaya nga lang, magiging medyo alert na dapat yung tao. Kasi ang probability po ng mga maliliit na pagsabog, nandiyan po yan. Kasama po yan doon sa alert, sa increase ng activity ng volcano. At eventually, kung patuloy po ito at mag-i-increase pa yung activity nito, pwedeng tuloy ito sa medyo malakas na pagsabog. Kaya pag effusion lang ng lava, depende po sa sa rate ang pag-akyat ng magma sa ibabaw ng bulkan. Opo, sir, para lang ho sa kamalayan ng mga, especially yung mga residente sa paligid ng bulkan, ano ho ang susunod sa alert level 2 which is 3? Ano po ang manifestation ng bulkan para 3 at anong level yung sasabihin natin ay imminent na ang pagsabog? Ang 3, ibig sabihin pag 3, medyo mataas na ang antas na dumiretso nito sa pagputok. Dahil mag-i-increase na itong mga nakikita natang parametro. At yung 3 ay makikita mo nagbabanaan na yung bunga ng bulkan. Kasama po yan at mag-i-increase yung output ng gas at yung mga lindol ay medyo dadala. So yan po ang medyo makikita natin at ang iba pang parameters gaya ng pag-observe ng steaming nito, pwedeng magkaroon ng pagbabago yung kulay
depende po yun sa, sa activity sa ibabaw na bahagi ng volcano. Okay, maraming salamat po sa inyo, sir. Thank you po. Si Ed Laguerta, ang resident volcanologist ng PHIVOLCS.